Ang kahirapan, isang hamon ng ating bansa. Ano nga ba ang mga dahilan at epekto nito? Bago ko simulan, ako po si Joy Villarmia, dating cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 6 na taon. Ito ang aking kwento. May isang maliit na hardin sa likod ng aming bahay na puno ng kulay at buhay. Tuwing umaga, pagising ko pa lamang, agad kong tinitingnan ang hardin. Sa gilid ng hardin, mayroon kaming munting gulayan. Dito namin inilalagay ang mga halaman tulad ng kamatis, talong at sitaw. Tuwing linggo, kasama ang aming pamilya, nag-aani kami ng mga masariwang gulay na masarap ihanda sa pagkainan. Sa maliit na espasyong ito, nakakalimutan ko ang pagod at stress ng araw-araw na buhay. Ang hardin ay hindi lamang lugar ng mga halaman at bulaklak. Ito rin ang simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa ng aming pamilya. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Halos kalahati ng ating populasyon ang nagsasabi na nabibilang sila sa isang maralitang pamilya. Unang dahilan ay ang tamad na pananaw ng ilang tao ay nagpapalala sa kahirapan. Minsan mas pinili pa ng ilan na manghingi ng limos kaysa magtrabaho ng maayos. Pangalawa, ang maling gawain ng mga pinuno ng ating bansa ay nag-aambag sa paglaganap ng kahirapan. Ang pondo para sa mahihirap ay minsan ginagamit para sa personal na interes ng mga politiko. Pangatlo, ang kawalan ng paninindigan ng mga Pilipino ay nagpapalala sa sitwasyon. Kung magiging responsable lamang tayo, maiiwasan natin ang pagdanas ng kahirapan. Sa kabila ng mga hamon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Naniniwala ako na tayo mismo ang makakapag-ambag sa pagbabago. Sa bawat pagtutulungan, maaaring malabanan ang kahirapan at makamtan ang mas maginhawang buhay para sa lahat. Kahit sa hirap, may pag-asa. Ang kahirapan ay isang pagsubok lamang at sa bawat pagtitiis, tayo'y lumakas at natututo. Huwag kang sumuko dahil sa bawat hakbang may liwanag na naghihintay. Alam kong may natutunan ka sa videong ito. Huwag kalimutang i-follow, like, share, and comment. Till our next topic, this is Joy Villarmia, reminding you that in everything you do, put God first. Stay safe. Bye.